Bukod naman sa paghagupit ng Bagyong Ramil, problema rin sa Quezon ang pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses at respiratory infections. Kaya ibinalik ni Quezon Governor Angelina Helen Tan ang mandatory face mask policy sa lahat ng indoor at crowded outdoor areas kung saan hindi kayang mapanatili ang physical distancing. Kaugnay niyan, magkakasama natin, Quezon Governor Dr. Helen Tan. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Salamat po sa oras. Hi, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali po. Gov, kumustahin ko muna po yung sitwasyon sa Quezon kasunod nitong pananalasa ng Bagyong Ramil? Well, generally okay po ang Quezon. We're thankful kasi hindi naman namin na-experience like what other provinces experience, no? So flooding, meron lang tayong mga ilang spillways na nag-overflow but basically wala namang major bad impact sa ating constituencies. May areas na nawala ng kuryente but immediately was able to restore, no? So light to moderate rains tayo. May ilang bayan nagkaroon ng heavy rains but hindi siya matagal, no? Sabihin, sandali lang yung kanilang na-experience sa heavy rains. Nakapagtala tayo ng mga evacuees, nasa 8,000 plus. Pero yesterday afternoon, nakabalik na rin sila sa mga bahay-bahay nila. And all roads naman naging passable. Even yesterday even kahapon na kasagsagan ng pag-ulan po. Gov, may naitala po na namatay bukod po dito sa ito po yung 5 miyembro ng pamilya sa Pitogo na nabagsakan ng puno. May iba pa po pang casualties maliban po dito? Actually, ito lang, very unfortunate, no? Kasi nga yung ulan naman doon sa area nila, mahina lang. So yung pamilya decided to stay at home and merong puno ng buli na unfortunately ay sila din naman ang parang nag-induce para ito supposed to be ay ikat na. In fact, sinunog daw according sa story ni Mayor. But siguro dahil umuulan, na-put it on hold. And then aggravated by the rain, nag-loosen yung lupa, no? So directly na-hit yung 5 members of the family ang nagbuwis ng buhay, no? May nakasurvive po ba at ano pong tulong ang maibibigay sa naiwang miyembro ng pamilya? May isang nakasurvive sa family na sugatan, na check up naman siya and she's okay. Ang napag-usapan namin ng munisipyo ay magtutulong kami. So basically yung burial and then pagpapalibing ay buo ang tulong ng probinsya at ng munisipyo na sinigurado namin walang gastusin ang pamilya ng ating mga biktima. So Gov, maliban po dito sa 5 magkakaanak, wala na pong ibang casualties, no injuries, and sabi nyo nga po ay passable na lahat ng kalsada, walang naging problema sa komunikasyon or sa kuryente po sa probinsya? So far, wala pong na-report na gano'n. That's why updated tayo. Yung communication natin yesterday, yung oras na dumaan yung bagyo ay hindi namin naranasan yung expected na lakas, no? Walang ibang naitala but may ilan na na-report na nasira ang bahay and nagba-validate na kami to provide assistance, no? Para doon sa ilan na nawala ng bahay. Governor Tan, sa usapin naman po ng mandatory face mask, ano po ang nagtulak sa inyo na ibalik ang kautusang ito? Gaano na ba karami po ang tinamaan ng influenza-like illnesses at respiratory sa Quezon para magbaba po kayo ng Executive Order 60? Okay, Ma'am Cheryl, actually yung EO 60 sa standing order still in effect. Nilabas ko yan 2023 na kung saan nagkaroon din tayo ng mataas na kaso ng same cases ng influenza-like illness, no? So no reiteration sa ating mga kalalawigan,
na we still require the precautionary measures katulad ng pagsusuot ng mask among with other measures pa like hand washing, proper disposal ng mga tissues, things like that, no? Cases, yung exact number, I'm still getting the exact number comparative report from 2023, no? Nag-calculate pa yung epidemiology, but as per initial nila, there's an increase from last year of the same period, no? So overburden po yung hospitals namin, and we've monitored children and elderly ng mga respiratory illnesses ang reason ng admission nila. Opo. So, pinapaalala lang natin sa ating mga kalalawigan na whenever merong sintomas, palaging susundin nila yung ating mga precautionary measures, no? So, to be responsible enough. Yun po yung naging dahilan. Ang nakalagay po kasi dun sa order ay prevention and control of COVID-19 and other flu-like illness sa probinsya po ng Quezon. So may natatala pa rin ho ba kayong wala tayo COVID? Wala tayong COVID, no? Kung hindi yung ating influenza-like and severe upper respiratory infections, no? Like community-acquired pneumonia or hospital-acquired pneumonia, bronchitis, things like that, no? So, yun lang yun, yung influenza-like, but sa COVID, we've been monitoring. So far, wala kaming reported cases. Ano pa po yung ibang aksyon po ng provincial government? Part of this po ba ay mamimigay, magpo-provide po ng face mask sa inyong mga constituents? Meron po kami sa mga health facilities namin, no? Kanina nag-text si director ng 4A ng DOH. He said is gonna give mask daw to augment, no? So basically, as of the moment, sa mga institution, we ask them to, before papasok ang mga bisita or constituencies, to have face mask entrance, entrusted sa mga guards natin, no? And then, sa Quezon kasi, Ma'am Sherry, talagang because they know we have a standing order, hindi ko nire-repeal tong order nito. So, responsible naman yung ating mga constituents na, for example, in the office, yung mga symptomatic natin, mandatory nakamask sila, no? So, hindi po nawala yung practice sa Quezon. So, nire-reiterate lang natin sa general public so that sa household ay ma-exercise ng general population yung precautionary measures, just like what we did at the height of pandemic, no? Panghuli na lamang po, baka lang po, masabi nyo nga po ay nangangalap pa ng datos ang provincial government sa itinaas. Pero more or less, ilang porsyento po ang itinaas ng kaso ng influenza po sa Quezon? As per mention nung PHO namin, we're over by 50% from last year. Hinihingi ko lang sa kanya yung exact number kasi parang rough estimate from the epidemiology report. So I want it to be exact how many talaga yung consolidated data from the private also. Kasi ang nakikita lang is more of the government facilities report natin. So we'll post it later doon sa PHO epidemiology unit namin. Panghuli na lamang po, paalala muli sa mga taga Quezon Gov. Yes, maraming salamat, Ma'am Cheryl. So sa ating mga kalalawigan, inaasahan po natin na kayo po ay tutupad o susunod doon sa ating pong mga polisiya. Ito po ay para sa lahat. Kailangan pong tulungan nyo din ang pamahalaan kasi, of course, kung dumadami ang pasyente,
may investment po tayo doon. Overburden ng ating mga manggagawa, nasa pasilyo na po ang ating mga pasyente, may mga pasyente nag-share na ng bed sa kakulangan po ng kama. So, kailangan na magtulungan po both ating mga kalalawigan, and kami naman rest assured na ginagawa lahat ng pamamaraan para maibigay yung serbisyo na kailangan ng ating mga kalalawigan. Maraming salamat, Ma'am Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras, Quezon Governor Helen Tan.